Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Rose Jean. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa pinakanakakatakot kong karanasan sa tanang buhay ko. Nangyari ito mga 15 years ago. Nag-aaral ako noon sa college na magpasya kami ng kaibigan kong si Michelle na umupa na lang ng bahay na malapit sa pinapasukan namin. Mura lang yung nakuha naming paupahan. Yun lang at medyo matao. Gabi na magpasya kaming lumipat noon. Iilang gamit lang naman yung mga dala namin. Pagdating namin sa inuupahan, mga alas 8 ng gabi yon. Pagpasok namin sa loob, nakarinig kami ng parang nag-iiyakan. Sa kaliwa namin ay tahimik naman. Yung kabilang paupahan ang parang nagkakagulo. Hindi na lang namin pinansin yon dahil medyo pagod din sa biyahe. Galing pa kaming baryo noon ng Pangasinan at lumuwas ng lungsod. Nang matutulog na kami ni Michelle ay may narinig na naman kaming nag-iiyakan. Napalintik na siya noon at hindi daw pala soundproof yung dingding. Baka kahit paghinga daw sa kabila ay madidinig namin. Kalagitnaan ng gabi ay mas lalong lumakas yung iyakan. Naalimpungatan pa ako noon at napatanong kung sinong namatay. Natawa na lang noon si Michelle. Mukhang mapupuyat daw kami ng gabing yon at kung mamalasin ay may lamay pa kaming pagtitiisan gabi-gabi. Mukha nga may namatay dahil sa iyakang narinig namin. Siguro mga alas 2 na ng umaga yon nang nakatulog kami. Nang mag-umaga, latang-lata yung pakiramdam ko. Pamayat-maya din kasi yung gising ko gawa ng namamahay. Samantalang tulog mantika naman si Michelle. Alas 9 pa ng umaga yung pasok ko noon at sa kanya naman alas 10. Pagkatapos kong magluto ng almusal, lumabas muna ako ng bakuran para magwalis-walis. Nagulat na lang ako noon nang biglang may tumawa sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko ang isang matandang babae na naangisi sa akin. Nabigla na lang ako at di nakakilos nang mabilis siyang lumapit sa akin at dambahin ako. Nakita ko talaga na gusto nitong kagatin yung leeg ko kung di ko lang siya napigilan. Nagsisisigaw ako noon. Nakita kong tarantang lumabas yung isang babae na may katabaan at siguro nasa 60s na rin ang edad. Hinila niya yung matanda palayo sa akin. Kinilabutan ako noon, lalo nang makitang naangisi yung matanda. Nagmamadali ako nung pumasok sa loob at napaupo. Grabe yung takot na naramdaman ko noon. Nakita ko pa yung nangingitim niyang mga ngipin. Nagmamadali na mabubaba ng hagdan si Michelle at tinanong kung anong nangyari sa akin. Kinuwento ko sa kanya yung pag-atake sa akin ng matanda. Maya-maya noon ay may kumatok sa pinto. Yung babaeng pumigil doon sa matanda yung nabungaran ni Michelle. Humihingi ito ng pasensya sa akin. Nag-uulyanin na raw kasi yung nanay niya. Tumango na lang ako at siya naman ay nagpaalam ng umalis. Grabe pa rin yung kabog ng dibdib ko noon kapag naaalala ko yung itsura ng matanda. Para kasi talaga yung aswang na gustong mangain ng tao. Habang kumakain kami ay nagtanong si Michelle kung may namatay nga ba sa kabilang bahay. Ang sabi ko ay parang wala naman. Dahil kung meron, umaga pa lang ay marami ng tao doon. Biglang napasabi noon si Michelle na baka akala nila mamamatay na yung matanda. Pinatahimik ko siya noon dahil baka marinig ng kabila. Sa isip ko ay mukhang malakas pa naman yon. Dinambahan nga ako eh. Naramdaman ko lang noon na parang matigas ang katawan ng matanda at malamig pa. Pero binaliwala ko na lang yon. Baka kasi pakiramdam ko lang yon dahil sa takot. Mga alas 6 na noon nang makauwi ako. Naabutan ko pa noon si Michelle na may kausap. Ilang subjects lang kasi ang pinasok niya, kaya nauna pa rin siyang umuwi sa akin. Kausap pala niya noon yung sa kabilang bahay, yung sa kaliwang banda namin na paupahan. Tinawag ako ni Michelle at pinalapit. Pinapasok kami ng babae sa bahay nila. Agad akong tinanong kung sino daw yung sumunggab sa akin sa kabila. Sinabi ko sa kanya na yung matandang babae. Tinanong pa niya kung yun bang parang kuba raw. Yun nga yun. Tapos,
Tinanong niya ulit kami kung may narinig daw ba kaming iyakan nung nakaraang gabi. Sabay kaming tumangunon. Pabulong nitong sinabi sa amin na akala daw nila ay patay na yung matanda. Pero bigla daw itong bumangon. Kinilabutan kami noon sa sinabi niya. Ganun nga yung sinabi sa akin ni Michelle. Tinanong namin yung kapitbahay kung paano niya nalaman. May nakasilip daw noon na kakilala niya. Saka ilang beses na raw nangyari na iniyakan nila yung matanda sa pag-aakalang namatay na ito. Pero bigla na lang daw itong bumabangon o magsasalita. Bago kami umalis noon ay nagbilin pa siya na huwag kaming kakain ng mga pagkaing bigay ng nasa kabila. Nang tanungin namin kung bakit, basta daw huwag na lang namin kainin. Tanggapin na lang daw namin. Parang hindi nga nagpabati yung kabila at may kumatok na lang doon sa pinto namin. Yung matabang babae. May dala itong mangkok na may lamang ulam. Nag-atubili pa nga kaming tanggapin yon. Pero ayaw naman naming ma-offend yung babae kaya tinanggap na lang din namin tulad ng sabi ng kapitbahay namin. Nang makaalis ito ay binuhos yun ni Michelle sa plastic. Kinakabahang natatawa pa kami noon. Para daw kasi kaming nasa horror movie na ingat na ingat. Yung loka, pagkabuhos niya ng ulam na karne sa plastic ay binudburan pa niya ng asin. Binalot namin yon ng ilan pang plastic para hindi matapon, saka nilagay sa basurahan. Kinabukasan noon, Sir Bob, pagbaba pa lang namin ng hagdan ay sumalubong na sa amin yung napaasangsang na amoy. Nagtanungan pa kami kung ano yon. Parang patay na daga na nabubulok. Hinanap pa namin kung saan galing yung amoy. Halos maduwal kami pareho nang makalapit sa basurahan. Doon nang gagaling yung masangsang na amoy. Takip yung ilong ay sinilip namin at maduwal-duwal kami sa dami ng uod na naroon. Yung plastic lang naman ng ulam na galing sa kabila ang nakalagay sa basurahan. Ilang oras lang ang lumipas ay inuuod na yon. Naasar kami noon ni Michelle. Mahina niya sinabi sa akin na balak pa raw siguro kaming lasunin o kaya yang gawin ng nasa kabila. Nang makauwi kami galing school, ay nakita namin yung babae sa kabilang paupahan. Agad lumapit doon si Michelle. Tinawag niya ito. Napasunod na rin ako. Natatawa nga ako kapag naaalala ko yon. Kasi para kaming mga marites. Kinuwento agad ni Michelle yung nangyari sa ulam na bigay sa amin. Napapalatak noon si ating kapitbahay. Kaya nga daw hindi nila kinakain ang mga bigay ng sa kabila. May nagkwento daw kasi dito na may binigyan daw yung matabang babaeng yon ng pagkain. Parang palabo yata o taong grasa. Basta doon lang daw naglalagi yung lalaking yon sa labasan. Inabutan daw siya ng pagkain ng babae. Kinagabihan daw ay nasusuka na yon at biglang nanghina. Naghihingalo nga daw noon nang kunin ng kamag-anak nito. Pagkatapos lang daw yun kainin ng pagkain bigay ng matabang babae. Kinilabutan na naman ulit kami sa kwentong yon. Hindi tuloy kami makatulog dahil nakikiramdam kami sa kabila. Nagulat pa kami noon at biglang may kumalabog. Alam niyo yung parang may nag-aaway o nagpapambuno. Kalabugan talaga noon at nakarinig na kami ng parang dumadaing at umiiyak. Itong si Michelle, dinikit pa yung tenga sa dingding. Narinig daw niya ang sinabi ng isang babae na sana daw ay tuluyan na itong mamatay nang di makaperwisyo sa iba. Ba't kasi di pa mamatay-matay? Yun ang narinig niyang sabi ng babae. Tapos nagulat siya noon at napalayo sa dingding. May umangil daw kasi ng parang hayop. Nagulat din ako nang sabihin niya yon, kaya nakinig din ako sa dingding. Bigla namang tumahimik. Pero napatungaw kami noon sa bintana nang marinig naming parang may nagtatakbuhan. Siguro mga alas 11 na yun ng gabi at wala nang gaanong tao sa labas. Naabutan pa naming nagtatatakbo yung matabang babae at isang binatilyo. Parang may hinahabol yung mga yon. Buti naman at tumahimik na sa kabila kaya nakatulog na kami. Kinabukasan, nagising kami sa ingay sa kabila. May nagiiyakan
at meron na parang galit na boses. Habang kumakain noon ng almusal ay nasa kabilang bahay yung mga tenga namin. Nalaman naming naglayas daw yung matanda at hindi pa nila ito nakikita. Paglabas namin ng bahay ay maiilan ng tao doon sa kabilang bahay. May nakita pa kami nung naka-wheelchair na matandang lalaki na parang naghihingalo na rin sa tingin ko. Kinagabihan ay nagtaka na lang kami ni Michelle nang makitang maliwanag sa bakuran ng kabilang paupahan. Nakarinig kami ng sitsit noon sa kabilang bahay. Si ate pala. Sinabi nitong namatay na raw yung matandang babae. Mahina pa nitong sinabi na mukhang naipasa na raw nito yung bertud ng pagiging aswang. Kapag may nakita raw kaming kamag-anak nito na parang naghihingalo, malamang ay doon noon pinasa. Naalala ko yung naka-wheelchair na lalaki. Huli na talaga namin naintindihan noon na aswang yung matanda. Sinabi pa ni ate na ilang beses na raw nilang narinig na namatay yung matandang babae pero muling nabubuhay. Hindi pa raw kasi nito napapasa ang pagiging aswang kaya hindi ito mamatay-matay. Sa mga narinig ay hindi na kami nagdalawang isip pa noon na maghanap ng ibang malilipatan na paupahan. At sa awa ng Diyos, nakakita naman kami ng mas malapit sa pinapasukan naming universidad. Minsang nakasalubong namin si ate ay nagkwento ito. Inabot raw ng halos 1 buwan yung lamay. Wala naman daw gaanong taong pumupunta doon. Tinanong namin kung bakit ang tagal ng libing. Hindi ba mabubulok na yung bangkay kapag ganon? Baka daw kasi hindi pa lubusang tinanggap ng pinagpasahan ng bertud, kaya baka raw pabuhay-buhay pa yung patay. Kinilabutan kami noon na natatawa. Buti na lang talaga at nakaalis na kami noon bago pa yung lamay. Saka lang namin nalaman yung tawag sa matandang yon. Amalanhig. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Pasensya na po at napahaba. Hello, Sir Bob. Ako si Ling at may ibabahagi lang akong kwento sa inyo. Tungkol ito sa karanasan naming mag-asawa nang minsang umupa kami ng bahay. Para maapagsimula ng sariling pamumuhay bilang mag-asawa ay bumukod kami sa mga magulang namin. Nakahanap naman kami ng mauupahang bahay na sakto lang para sa aming dalawa. Isang silid at banyo, simpleng sala at kusina, at meron pang isang silid para sa mga lumang gamit. Yung silid na yon, simula nung dumating kami ay hindi pa nabubuksan. Wala kasing susi. Hinihingi naman namin yon sa may-ari. Pero wala daw siyang susi doon dahil yung dating nakatira ang nagpagawa ng kandado. Hindi na lang namin pinilit at wala naman din kaming ilalagay doon. Akala namin noon, Sir Bob, ay wala kaming mararanasang kakaiba dahil nga hindi naman ganun kalakihan yung paupahan. Pero ilang gabi pa lang kaming natutulog doon ay nakaramdam na ako ng pagkabalisa. Pareho kaming may trabaho ng asawa ko. Kaya mga bandang 6:00 kung maarating kami ng bahay. Pagkatapos kumain ay diretso na kami sa kwarto. Doon din kasi namin nilagay yung TV para habang nagpapahinga ay nanonood. Isang gabi noon, habang nanonood kami ng TV noon, nakarinig kami ng pagkatok. Medyo ilang metro din yung layo ng mga kapitbahay, kaya sigurado kami na sa pintuan namin kumakatok ang kung sino man yon. Nang nilabas kasi ng asawa ko para tingnan kung sino yung kumakatok, ay wala namang sumasagot. Maya-maya ay kakatok ulit, kaya nainis na yung asawa ko. Binuksan niya yung pinto, pero walang tao. Saglit siyang nag-abang doon sa may pintuan dahil baka may nantitrip lang sa amin. May dala pa nga siyang kahoy pamalo. Pero ganoon na lang daw yung pangingilabot niya noon nang makarinig ulit siya ng katok. Pero hindi na yun nagmumula doon sa pinto sa entrance ng bahay, kundi doon na sa pinto ng storage, o kung storage bang matatawag yon, yung nakakandado. Pinakinggan mabuti ng asawa ko
at doon daw talaga nagmumula yung pagkatok. Tinawag na niya ako noon. Pero nang lumapit na ako ay hindi na muling kumatok ang kung sino man yung nandoon. Dahan-dahang lumapit yung asawa ko at tinanong kung may tao ba. Pero walang sumagot. Sinabi niya na baka may tinatagong tao doon sa loob yung may-ari ng bahay. Kaya kinabukasan nun ay sinira niya yung seradura ng pinto. Malansa yung una naming naamoy sa loob. Walang ilaw doon kaya ginamit na lang namin yung flashlight. Di pa uso yung paggamit ng cellphone nun dahil mahigit 20 years na nangyari to. Wala namang gaanong nakalagay na gamit doon maliban sa iilang kahon at bag. Maliit lang din ang silid na yon. Sinabi ko na baka daga lang yon na akala namin kumakatok. Sinarado niya ulit yon gamit yung kadena. Sa susunod na lang daw namin naayusin at lilinisin para magamit. Sayang naman kasi kung tatambakan lang ng kung ano. Sumunod na gabi nun, habang patulog na, biglang may kumaluskos. Galing yon sa isang silid. Hayaan na raw at baka nagalang. Pero hindi ako makatulog dahil palakas ng palakas yung kaluskos. Para bang mga mahabang kuko yun na kumakaluskos sa kahoy na dingding. Ginising ko yung asawa ko at sinabing itaboy niya yung daga o di kaya paalisin doon. Sobrang ingay na kasi. Ako pa naman, Sir Bob, kahit maliit na ingay ay hindi ako nakakatulog. Inaantok pa siya nung bumangon at nagbitbit ng walis tambok. Pagbukas niya ng pinto, winasiwas niya yung walis para lumabas yung dagang maingay. Pero nawalis na raw niya yung bawat sulok ng silid na yon. Wala naman daw siyang nakitang daga. Kaya nagtaka kami kung ano ba yung kumakaluskos na yon. Ang ginawa niya, hinayaan na lang niyang nakabukas yung pinto. Akala nga namin makakatulog na kami. Pero maya-maya lang ay may kumakatok na naman sa pinto ng silid namin. Nagkakamot na kami pareho noon sa inis dahil nakakaistorbo na talaga yung mga katok at kaluskos. Binuksan niya yung pinto pero walang tao. Sa inis siguro niya ay napabulalas siya na magpatulog naman ang kung sino mang nanggugulo sa amin. Alam nyo yung parang bigla ka nalang kikilabutan dahil nga wala naman kaming nakitang pwedeng may gawa ng mga kaluskos at katok na yon. Sa isip ko nga ay baka may multo na sa inuupahan naming bahay. Pero maliit lang kasi yun. Ang alam ko noon, kadalasan sa mga minumulto ay yung may kalakihang bahay na. Yun lang naman yung akala ko noon. Kaya ganoon na lang yung pagkasindak namin. Nang pag-uwi ng hapon, nagkalat na yung ilang gamit namin. Unang pumasok sa isip ko ay nanakawan kami. Pero nilibot namin lahat at tiningnan kung may nawawalang gamit. Pero wala naman. At ano naman din kasi yung kukunin nung magnanakaw na yon. Nakalak yung pinto ng silid namin at kakaunti pa lang yung gamit namin sa kusina at sala. Nagmadali kami nung niligpit ang mga nagkalat at kumain na ng hapunan. Sinabi ko sa asawa ko, kapag may manggulo pa sa pagtulog namin ay talagang aalis na kami sa bahay na yon. Nanatiling nakabukas yung pinto ng storage. At kahit yung pinto ng silid namin ay binuksan na namin ng asawa ko. Naka-double lock naman yung main door pati yung sa kusina. Kaya nagtataka kami noon kung may pumasok talaga sa bahay namin at nanggulo ng gamit dahil nakalak ang lahat. Siguro may makakakita naman na kapitbahay kahit ilang metro din yung layo nila sa amin. Napapasarap na yung tulog namin noon nang bigla na lang naming narinig yung paghagulgol. Mahina kong ginising noon yung asawa ko. Naiinis pa nga siyang tumalikod sa akin. Muli ay may humahagulgol, kaya ginising ko na talaga siya noon. Sinita pa nga niya ako na antok daw siya. Binulungan ko siya na may umiiyak doon banda sa may storage area. Ano daw? Inulit ko pa yon at bigla siyang napabangon. Pinakinggan niya yon. Wala naman daw at saka humiga ulit. Maya-maya ay medyo lumalakas na yung paghagulgol. Bigla siyang napabangon at napamura. Kailangan na raw naming mag-impake at umalis dun sa bahay. Hindi na raw kasi nakakatuwa yung mga nangyayari.
Minumulto na raw kami at sigurado siyang hindi daga o ano pa man yun. Umalis kami ng bahay ng alanganing oras. Umabsent na lang kami sa trabaho noon at bumalik sa paupahan. Kinausap namin yung may-ari at sinabing aalis na kami. Hindi kasi kami nakakatulog ng maayos simula nung dumating kami. Inis pa nga na tinanong ng asawa ko yung may-ari kung sigurado ba ito na walang namatay doon sa bahay na yon. Tututanggi naman yung landlord. Wala daw siyang alam na may namatay doon. May nakiusyoso na sa amin noon dahil lumalakas na yung boses ng asawa ko. Nagagalit siya dahil parang hindi raw ito nagsasabi ng totoo. May isang babaeng lumapit sa amin noon. Isa yata sa mga kapitbahay. Sabi nito ay may nadidinig din daw silang ingay sa bahay na yon kahit wala namang tao. May naglalaglagang gamit at meron parang umiiyak. Minsan kapag napapadaan daw siya ay parang may naglalakad-lakad o kumakatok. Akala nga raw nila ay sa pinto ng bahay nila pero hindi naman daw dahil may ilang metro din naman ang layo ng iilang mga bahay doon. Nakwento din nito ang tungkol sa palaging nag-aaway na mag-asawa na dating nakatira doon. Ang sabi ng lalaki ay nilayasan daw siya ng babae pero hindi naman daw nila nakita itong umalis. Madaling araw daw yun umalis, ang sabi ng lalaki. Hindi naman nila pinakailaman pa kung anong nangyayari doon sa mag-asawa. Ilang araw daw matapos yon ay nagpaalam na ring aalis yung lalaki. Naiwang nakasarado yung pinto ng storage. Bigla kong nabulalas nun na baka andoon pa yung babae sa storage. Nagkatinginan na yung babae at yung landlord na kasalukuyang may-ari ng bahay. Dali-dali silang pumasok doon at binuksan yung storage. Sumunod kami. Katulad namin ay napatakip din sila ng ilong. Malansa talaga yung amoy na nagmumula doon. Inilawan namin sa loob. Pinagbubuklat nila yung mga boxes at bag na naroon. Ganoon na lang daw ang hiyaw at pagkataranta ng babaeng kapitbahay namin nang mabuksan yung isang itim na bag. Hindi nga yun kalakihan. Nanginginig pa itong lumabas at naiwan yung bag na nakabukas. Doon nang gagaling yung malansang amoy. Nang ilawan namin yon, ay agad akong napalabas ng bahay at napasuka. Hindi ako makapaniwala nun sa nakita ko. May bungo at mga buto sa loob ng bag. May ilang laman pa nga na natira doon sa buto. Naiiyak pa nga ako nung napayakap sa asawa ko. Alam mo yung pakiramdam na nasagap ko lahat ng emosyon na naramdaman ng kung sino man ang may-ari ng bungo na yon. Hagulgol talaga ako sa di ko malamang dahilan. Naisip ko na baka yun yung babae dun sa kwento. Paulit-ulit ko yung sinabi sa asawa ko. Kaya pala parang may umiiyak o humahagulgol na nanggagaling doon sa storage. Kaya pala may kumakatok at kumakaluskos dahil hindi ito siguro makalabas. Walang bintana at ilaw. Kaya kung sino mang isisilid doon ay makakaramdam talaga ng suffocation. Nakarating sa pulisya ang pangyayaring yon at agad hinanap nila yung asawang lalaki ng posibleng bangkay. Agad din kaming umalis doon sa lugar na yon. Binalik na lang sa amin ng kasalukuyang may-ari ang buong binayad namin doon sa upa. Hindi daw talaga niya alam na may ganoong pangyayari dahil binenta lang daw sa kanila yung bahay na yon sa napakamurang halaga na good deal na raw kaya niya agad kinuha at pinaupahan. Humingi ito ng tawad sa amin sa perwisyong dulot ng paupahan niya. Sa nangyaring yon, balita namin ay binenta na lang niya yung bahay at lupa doon. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko, ay kinikilabutan pa rin ako. Nagkaroon na nga rin ako ng takot na mangupahan dahil baka may dark history na naman yon. Kaya muli kaming nakipisan sa mga magulang ko hanggang sa nakapagpundar na kami ng sariling bahay. Ngayon, may 2 anak na nasa college na. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo.